Ayon sa kanila sa Isayas, yung makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ay tumutukoy daw yan doon sa Diyos Ama. Napakalinaw naman ng talata. Tinutukoy dyan yung anak ba, yung bata. O basahin natin ha, liwanagin natin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At, o di ba? At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. O makapangyarihang Diyos. Di ba sa Korinto? Si Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos. O, maliwanag. Hindi pwedeng maging makapangyarihang tao, kundi makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Totoo yun. Si Abraham nga, tinawag na ama. Ito pa kayang bugtong na anak, hindi pwedeng maging ama. Kahit idaan nyo sa literal. Inak ka, di ba? Naging ama ka sa iyong mga anak. O, ngayon, nasa langit na siya. E di, eternity, walang hanggan. Walang hanggang ama. O, kung yan ay tinutukoy na ama na nasa langit, bakit prinsipe ng kapayapaan? Sinong prinsipe ng kapayapaan? Ang iyong ama?